Sound check. Sound. Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Well, muli po, welcome po sa bawat isa. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at biyaya po sa atin na tayo nakakapagpatuloy sa ating hong gawain ng Time in the Word. At bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay ilan ho muna mga announcements and reminders. Una ho dito sa JCBC, particularly, ang ating mga big events na susunod will be Mother's Day sa buwan pa ho yan ng May. And then yung atin hong ika-15 taong anibersaryo this coming May 25, and we are very excited, praying and starting to prepare for that. And all throughout for the last 3 years ay ang anniversary theme ho natin sa JCBC is always about the gospel, and Lord willing this coming anniversary po magiging tema is the right gospel, ang tamang ebanghelyo. So papray ho natin yan at ang goal talaga ho natin ay magamit ang okasyon ho na ito para makapag-imbita at makapakinig ang mga tao ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon pa lamang sa ating mga kapatid particularly, start inviting, start praying lalo na kagaya na pag-aralan ho natin last Sunday afternoon about evangelism, some reminders of the very wonderful truths about evangelism. At nawa ho tayo ay maging proactive at lalo maging zealous sa bagay ho na ito. Yung camp is supposed to be, kaya meron tayo medyo malaki-laking time na wala masyadong event because usually ang camp na yung people ay nasa mahal na araw pero nalipat ngayong taon na ito to be June 11. So pray ho natin, and muli ho ay yung mga fundraising ng ating mga young people. Kasama ho dyan ang ating ukay-ukay fundraising. So kung kayo ho ay may mga item sa bahay na hindi na ginagamit at gusto nyo i-donate sa ating mga young people completely, and lahat naman ho ng pagbibentahan yan ay pupunta sa pondo ng mga young people na hahatiin sa mga involved sa fundraising. So pag-pray ho natin yan, supportahan po natin, and muli ho kung meron kayong mga prayer request, please igamitin natin ating mga group chats para ho dito, and also sa ating pag-aaral ngayong gabi, kung meron kayong tanong, you can directly DM me or comment sa ating comment section at para ho hopefully pagkatapos ng ating pag-aaral sa time sa bandang dulo ay meron tayong question and answer portion. Hopefully patuloy naging pagpapala ho sa inyo ang ministry na ito, at kung sakali let us know, atin po ay magiging encouragement sa atin. Tayo muna sa daling ito, tayo ho muna ay manalangin bago tayo magsimula sa ating lesson. Let us pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa katapatan, sa kadakilaan, sa iyong patuloy na kabutihan, sa iyong pagsustento, kamangha-mangha, O Diyos, at tunay kung aming bibilangin ang mga panahon na kami ay pumapalya, nagkakasala, O Diyos, tunay ay hindi kami karapat-dapat sa anumang biyaya. Pero narito, Panginoon, na hindi lamang ang aming mga kailangan, kung hindi higit pa sa mga kailangan ay pinagkakaloob mo, tunay, dakila ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, lalo't higit ang biyaya mo na sa amin nagligtas. O Diyos, tulangin po namin na bigyan mo kami ng lalo pang pagkaunawa sa lalim, sa lawak, sa taas ng dakilang pagmamahal mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. At itong mga katotohanan na ito o pagkaunawa na ito ay lalong maghubog sa amin, sa aming pamumuhay, sa aming mga pananaw, sa aming pakikitungo, sa aming mga kapwa, maging sa salita at mga kaisipan namin, Panginoon. At Lord, help us, Lord, now sa aming pag-aaral, magaya ng panalangin ng mga awit. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong mga kautusan. Nawa hindi lang ito maging exercise ng aming isip, kundi maging transformation ng aming mga buhay. And Lord, ang mga mapag-aaralan namin, nawa ay hindi magpayabang, kundi lalo magpabanal at magtulak sa amin na makapagministeryo ng maayos, mapagkumbaba at mapagmahal sa mga naliligaw pagdating sa pananampalataya o sa katotohanan ng iyong salita. Muli, O Diyos, ikaw po ang gumabay, ikaw po ang mag-ingat. Ngayon din, Panginoon, siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan, kaisipan na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, at patuloy kami ay tumitingin kay Kristo Jesus lamang para sa aming kapatawaran. At muli, nawa ang time na ito ng aming pag-aaral ng iyong salita ay makalwalhati sa iyong pangalan at makatibay sa iyong iglesia. Lahat na ito dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, dumako ho tayo. Again, just a reminder, if you have not yet visited the YouTube channel, Faithful Bible Truths, please do so and watch the videos there and subscribe. Bahagi po natin sa iba. And dako ho tayo sa ating lesson. And again, nasa lesson number 39 ho tayo about the Holy Spirit. And medyo mahaba tayo dito sa pagtatalakay ng controversial issue about cessationism and continuationism, sapagkat good Christians are on the both sides of the camp dito sa bagay ho na ito. Nevertheless, ay hopefully tayo ay maging convinced that because sinabi ng sinaman, but we are able to go to the scriptures and study the scriptures and consider, as we have said, hindi lamang basta may nabasa, kung hindi yung totality ng witness, hindi lamang bare scripture but the totality of scripture kung ano ang sinasabi. At mamaya babalikan natin yung mga bagay po na yan. Konting review again ng principle, sana wag natin makalimutan. The gifts of the Spirit are exercised under the rule of the Word of God. So, laging kukonsidera anong sinasabi ng salita ng Diyos, whether it be the supernatural, miraculous gifts. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dyan? Ordinary gifts. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dyan? Or official gifts, serving, ministering gifts. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dyan? So, ang dapat mag-rule sa lahat ng yan ay ang salita ng Panginoon. And we go to now, as we have said, is issue ng continuation or cessation, particularly ng mga miraculous gifts, sign gifts, and we as we came clear inamin natin at maliwanag na ako si Brother Paul, Jesus Christ Baptist Church is in the cessation viewpoint, and we are convinced according to the scripture. Well, what is cessationism and continuationism? Unahin natin ang continuationism. Continuationism is the belief that all spiritual gifts, including healing, tongues, and miracles, are still in operation today, just as they were in the days of the early church. Now, dito magkakaroon ng malaking problema, as we have said last time, nandun yung redefining nila. They want to claim na nandun pa rin ang signs gifts, ang miraculous gifts, but yung kanilang claim ay pag inobserbahan yung mga klase ng mga sign gifts na ginagawa, pina-perform ngayon, o hindi sang-ayon o hindi kagaya ng mababasa natin sa salita ng Panginoon. On the contrary, the cessationist viewpoint is this: miracle and sign gifts o tongues, healings, miracles have ceased. Ito'y tumigil na. Bakit at kailan? At the end of the apostolic age brought about a cessation of the miracles associated with that age. Muli, we
we stand on two particular major ideas. One, the apostolic and prophetic ministry sa New Testament is foundational in nature. Hindi ito continuation, hindi ito nagko-continue hanggang ngayon. Sila ay foundational at natapos na yung kanilang ministry. Therefore, kaakibat na katotohanan nito ay yung signs na binigay ng Diyos para maging tanda ng apostolic ministry ay wala na rin, tapos na rin. So dahil nagtapos na ang apostolic age, nagtapos na rin ang miracles and signs. And no, mamaya ho, nilibanakin natin, it doesn't mean na wala nang miracles na ginagawa ang Panginoon. So again, as we have said, what cessationism is not, number one, cessationism is not anti-supernatural, no, that is it deny the possibility of miracles. Ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mirakulo muli. Miracles, yes. Miracle workers, no. Yun yung malaking pagkakaiba. At minsan, dahil cessationist, ang isang tao ay binabato na agad na, hindi ka naniniwala sa Diyos na gumagawa ng no. Naniniwala tayo sa Diyos na gumagawa ng himala, pero ang mga paggagawa ng himala na ito ay wala na sa kapangyarihan ng tao at hindi na sa pamamagitan ng tao. Ito ay gawa na ng Panginoon. Number two, cessationism is not an attack on the person or power or work of the Holy Spirit. So it does not limit the Holy Spirit. Rather, we recognize the work of the Holy Spirit as revealed sa salita ng Panginoon. Muli, we should this gifts and supernatural gifts should be under the rule of the Word of God. At sang-ayon sa salita ng Panginoon, ang pangunahing pagkilos ng banal na Espiritu ay hindi makikita sa mga mirakulong kaganapan kung hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay ng mga mananampalataya. Again, that's why we have said na napakahalaga ng usapin na ito sapagkat ang church o ang mga tao, ang mga Kristiyano ay nababaling ang atensyon sa ibang mga bagay rather than being serious in sanctification, yung work ng Holy Spirit ay makita at umunlad sa buhay ng mga Kristiyano, ay they're going after the supernatural experiences. At yun, akala nila pag nagkaroon na sila ng emotional high, ay yun na, meron na sila, puspos na sila ng banal na Espiritu, regardless of the decrease or increase of the holiness in their lives. So muli, ay napakalaking panganib ito na nadadivert ang attention and energy ng church patungkol sa mga bagay na ito. The problem with much of the claims of the continuationism, is that there is a redefining of the sign gifts of tongues, healings, miracles, and prophecies. Muli, pag sa tongues, it is real human language at kailangan may interpreter and they redefine it. Healings, it is very instantaneous, undeniable healings. And also yung miracles, and pagdating sa prophecies, it should be 100% accurate. Hindi pwedeng may mali. So again, pero pag sinukat at tingnan mo itong mga nagke-claims, ito naman ang butuhan at maraming nagke-claim ng nireveal ng Diyos na mananalo sa ganito. Well, kung totoong prophet ay dapat 100% nangyayari. But sadly, itong mga nagkiklaim na meron silang prophetic ministry ay nagkakamali-mali sa kanilang prophecy, and that should not be the case. So merong redefinition ng mga sign gifts na ito. The real issue, ano bang real issue? That does the Spirit continue to endow or give miraculous gifts to Christians today? Again, ang continuationist position says yes, kagaya ng sa mababasa sa book of Acts particularly. Now, the cessationist position, miraculous gifts are component of the giving of revelation, and they have ceased with the ceasing of revelation. So muli, hindi ang Diyos mismo ang nagkonekta ng mga sign gifts sa pagdating ng revelation. At ang revelation ng Diyos ay sa pamamagitan ng official revelation bearers, and that is the apostles. As Jesus Christ said, Acts 1:8, and you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me. Yes, primarily, ang tutukoy doon ay the apostles. Primarily, yes,
merong kapangyarihan dumarating sa buhay ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, pero hindi kagaya nung sa mga apostol. So primarily, ito ay sa mga apostol, yung mga sign gifts. Now, natapos na ang pagre-reveal ng Diyos. Kumpleto na ang canon of Scripture. Ang sabi ng Diyos kay John, wala nang dadagdag at wala nang magbabawa. So muli, tapos na ang gawain na yun. Kinumpare nga ho natin sa pagluluto. Tapos na magluto. Hawakan mo pa rin ba yung sandok o bibitawan mo na yung sandok? Kutsara, tinidor na ang hawak mo kasi kakain na. So muli, ganun din. Tapos na ang revelations, hindi na kailangan ng miracle sign gifts dahil tapos na ito at ang gawa ng banal na Espiritu ngayon is not through those miracle workers but through sanctifying ng mga mananampalataya. So again, makita natin yung ganda at yung consistency ng paniniwala na ito. So what is the right approach when it comes to this controversy of continuation or cessation of the sign gifts? Una, it should not be the traditional approach. Muli, yung iba masyadong historic. Well, ito ang historic na stand ng church, cessationist, therefore ito ang tama, not necessarily so. It should not be also external similarity. Well, yun na nabasa natin sa Bible. May mga sign, gifts, and tongues, and so on. Dapat ganun din ngayon, no? It will be an improper handling ng salita ng Diyos. Again, as we have said kanina sa bandang simula, it should not be nuda, bare scripture, but rather also tota scriptura. The totality of Scripture, namang sinasabi ng kabuuan ng salita ng Diyos, not just one isolated passage ng Scripture, but rather. Kung naalala nyo, pinag-aralan natin sa book of Romans, when we are on the introductory part ng ating pag-aaral about the Ten Commandments, na sinabi ni Paul sa Romans chapter 2 na yung makakapag-keep ng makaka-work ng righteousness will be rewarded with eternal life. So, seemingly, doon sa passage na yun, parang by works, seemingly. But if you read on, magiging malinaw na ang sinasabi ng salita ng Diyos ay ang Diyos ay matuwid. Kung isang tao ay magiging perfecto matuwid, bibigyan ng buhay ng walang hanggan. Pero nga, ang problema ay ito, walang matuwid, wala kahit isa. Therefore, ang tanging option for salvation is by grace through faith. So muli, hindi lamang yung isang passage ang kailangan tingnan and then you will build your doctrine on that, but rather the totalness of the Scripture. It's one part of handling the Word of God correctly. Let us see, biblical theology approach. Ano yung pag-progress ng revelation, na pagre-reveal ng salita ng Diyos is progressive. Okay? So, halimbawa, sa lumang tipan, may mga mababasa tayo ng mga gawa ng Panginoon. Na yun, meron ng mga tumigil na. Ganun din naman sa Book of Acts, mamaya titignan natin yung mga cessationism. Cessation is a fact in Scripture. Meron ng mga bagay na nag-cease na. So, yung pag-progress ng revelation ng Panginoon. Okay, sa Acts chapter 2, talamak ang mga miracle signs. Okay? Paano pa? Sa mga susunod, sa mga letters ni Apostol Pablo, ano yung makikita natin? Meron siyang niresetahan si Timothy, drink no more water but use a little wine. Meron siyang iniwang may sakit, nakalimutan ko yung pangalan ng kamanggagawa, but I left him in my little sick, sabi ni Apostol Pablo. Wala ba siyang sapat na faith para ilihan siyon, para gumaling? So muli ay makikita natin na merong nangyayari sa pag-reveal, sa revelation, pag-continue ng revelation ng Panginoon. That is the systematic theology approach. We must consider other parts of Scripture that speaks of or relate to miracles and sign gifts, as we have said doon sa pinunto natin kanina. Cessation as an actual occurrence, ito yung sabi natin sa Bible, talagang merong mga nagsisis. Merong mga inutos ang Diyos na okay, pinagagawa noon, pero tapos na at hindi na dapat gawin ngayon. As redemptive history advances, some divinely ordained institutions are done away with. So, ang Diyos pa mismo ang nag-instate. For example, yung monarchy. Yung simula kay King Saul, si King David, si King Solomon, si Rehoboam, and so on, hanggang sa divided kingdom, ang Diyos ang nagbigay sa kanila. God anointed kings through prophets, so Prophet Samuel, particularly sa bandang simula. Nevertheless, natapos na yun. Hinto na.
Again, also yung Old Testament sacrificial system, but hindi na nagsasacrifice ngayon ng mga animals sa templo. Well, ang Diyos pa ang nag-utos nun? Yes. Mababasa ba natin sa Bible? Yes. Pero hindi na ginagawa ngayon kasi may nangyari. Dumating na si Kristo at tapos na ang opisina o gawain ng Old Testament sacrificial system. Also, if you have remembered, ng pag-aaralan sa Ten Commandments, yung pagpapatuloy ng moral law, pero hindi merong pang ibang law like civil law and ceremonial law and moral law. Yung civil law and ceremonial law, pareho nang lumipas din. So muli, nakikita natin na mayroong mga bagay na ang Diyos ang nagutos, ang Diyos ang nag-instate, nevertheless, ito ay mga nag-cease na. So again, ang pinupunto lang ho dito, it is very much present in the Bible. So hindi magiging kagulat-gulat kung meron pang ibang bagay na ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-utos, and then nag-cease. So, ang punto, yun ang pinupunto lang ho dito. So, that means, so kung i-connecta nyo, hindi kagulat-gulat kung itong mga miracle works, sign gifts ay nag-cease na sapagkat meron na rin mga bagay noon na nahinto na rin. Number 2, miracle working figures are concentrated in transitional periods of redemptive history. Muli, iba, akala nila pag nagbasa ng Bible, parang may miracle here, there, everywhere, and anytime. Lagi na lang. Parang barya ang miracle. Sabog, barya, sabog. That is not so. Pagdating sa salita ng Panginoon. Miracle gifts in abundance happen in only 3 periods of revelatory transition. Pag binasa natin salita ng Panginoon, ang mga panahon na marami ang miracles ay nasa 3 tagpo lamang sa Biblia. I'm not saying na doon lamang sa tagpo na yun merong mga miracles. What I'm saying is marami ang miracles. Example, una ay sa time ni Moses and ni Joshua na kung saan ilalabas na ng Panginoon ng nation of Israel at dadalhin sa promised land. So, nato na yung transition. From patriarchal to a nation, may transition na mangyayari sa Israel, and Moses now is his chosen servant, and God bore witness about Moses, and nandun yung mga signs, and also si Joshua na magtutuloy ng ministry ni Moses na siya magpapasok sa Israel sa promised land, at nandun pa rin yung mga pagkilos ng Panginoon during the time of Joshua. And then after that ay makikita natin na meron na lang mga pangilan-ngilan na mga tagpo na merong mga pangilan-ngilan. For example, sa Book of Judges, pangilan-ngilan sa ilan sa mga prophets. Pero after that, isa pa ay doon sa time particularly ni Prophet Elijah and ni Elisha. Again, si Prophet Elijah, as far as I know, remember, merong 7 recorded miracles, and Elisha asked for a double portion. So there are 14 works of miracles, particularly itong si Elisha. And this is the beginning of the prophecyism in Israel. So nahadun yung transition ng ministry ng prophets. And then pagkatapos noon, also, sana makita ho natin na as prophet as they were, Elijah and Elisha, hindi sila parang kada pitik ng kamay nila ay mirakulo at kung ano-ano ang nangyayari. That is not necessary. Not necessarily so. There are miracles pero hindi din ganong kadalas. Now, kung merong time na pinakamadalas ang miracles is almost on the daily basis is during the time of Jesus Christ and his apostles. Again, nung dumating na ang hari at ito na yung mga patotoo, sabi ni Kristo ay nung tinanong siya, kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo sa amin plainly. Sabi niya, pinakita ko sa inyo, pero sinabi ko sa inyo. Pero ayaw niyong maniwala. The works that I do, they bear witness of me. Yung mga ginagawa ko, ito'y patotoo. Okay? So may purpose yung miracles. Yung lahat ng mga miracles, bawat pagpapagaling niya, bawat pagpapakain niya, yung paglakad niya sa tubig, lahat ng yun, they bear witness of
me. So, it is the arrival of the King and the beginning or ushering in of the New Testament during naman do sa time ng mga apostles na kung saan Christ has chosen official revelatory bearers para magbigay ang kanyang kalooban, ang kanyang salita sa iglesia. So these are the main muli merong mangilan-ngilan outside of this three particular periods, pero yung concentration ng mga sa miraculous and wonders na paggawa ng Panginoon ay nakakonsentrate dito sa tatlong periods na ito. So contrary sa iniisip, at also kung naalala nyo, pinoint out natin minsan sa pag-aaral dito sa church na dumating yung time, pag inobserbahan natin ang bagong tipan, even during the time of the apostles themselves, ay nahando na yung decline. Dalawang examples, sabihin ko lang mabilis, hope na natatandaan nyo, na-mention natin yung isa kanina, even Apostle Paul. Si Timothy, hindi niya sinabihan si Timothy na magpalihans ka. Okay? Hindi niya sinabing name it and claim. Hindi ko pa rin maalala yung pangalan ng kamanggagawa na iniwan ni Paul sa Miletus na may sakit. Okay? But hindi nila yung hands ni Paul. So, at that point of time, makikita natin na kulang ba yung pananampalataya ni Paul? Hindi niya kaya utusan yung masamang espiritu ng karamdaman? I don't think so. But makikita natin nandun na yung meron, pero may dun yung decrease. Meron ng evidence ng decrease ng sign gifts na ito. So, and then also, sa mga listahan ng mga gifts, ang pinakauna na listahan, chronologically speaking, ay yung meron sa 1 Corinthians chapter 12 and lahat ng sign gifts. And then, after some time, meron pang sinulat si Apostol Pablo sa Romans chapter 12, pero isang striking thing ay doon sa mga gifts of the Holy Spirit sa Romans 12, walang sign gifts. And then comes ilan sa konti sa Ephesians, and then may konti sa 1 Peter na lista ng about the gifts of the Holy Spirit, pero wala. So again, in that pag-advance ng time ay wala na sa listahan. Nakalimutan lang ba? So muli ay nakikita natin na doon na yung decrease. Doon na yung pagdalang ng mention, ng gawa nitong mga miracle works na ito. So again, ay hopefully just naalala ko lang ngayon, and hopefully ay naalala nyo din ho, mga kapatid. Well, let us read ang sinabi ni Sinclair Ferguson. The continuationist view tends to assume that the unusual and miraculous are biblically normal and normative, and therefore naturally continue. In fact, in the scriptures themselves, extraordinary gifts appear to be limited to a few brief periods in biblical history, in which they serve as confirmatory signs of new revelation and its ambassador. So muli, ito ay may purpose. May purpose. It's confirmatory sign. May transition na nangyayari. Merong sinugo na mga mensahero at ito'y mga patotoo. Dumating na yung hari si Kristo. Yung mga miracles na ginawa niya ay patotoo. Nandiyan na yung mga apostles. They're the official witnesses of Christ, and they receive power by the Holy Ghost. Yun yung patotoo patungkol sa kanila. At ang sabi, hinighlight ko rito sinabi ni Ferguson, without this perspective, pag daw hindi mo tinignan na may purpose yung mga miracles, it is to authenticate. At ito ay nahando sa mga particular na lugar sa Biblia na ito'y concentrated to authenticate yung mga particularly yung mga messengers. So without this perspective, some biblical miracles would be trivial and almost on the level of magic tricks. Kasi makakita ng magic? Wala! Magaling na! Parang wala lang. Anong purpose? Nonsense. It's just to make life easier. But that is not the case. Hindi yun ang sinasabi ng salita. That is the purpose ng mga sign gifts. Point, miracles and signs are not done merely to alleviate people from their difficult circumstance. Their primary purpose is to be a sign that points to something. So yun ang pangunahin na gawain ng mga miracles, wonders, and signs is they, with the very word, they are signs. They point to something. Meron silang purpose. Okay? Muli,
hopefully ito ay maging solid na sa ating kaisipan. Now, revelatory character of miracle gifts, na in one way or another, natapasdahan natin ito. Hindi tayo magtatagal dito, pero I hope as we go through it, some of this again, ay mas maging solid ito sa ating mga kaisipan, at kung meron tayong makausap, hopefully we'll be able to share to them in a loving, respectful, but also firm way sa ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, essential nature of miracles. Ano ba yung essential nature ng miracles? Pag sinabi miracles, wonders, and miracles, signs, ano ba ang essential nature nito? Term is mighty works. Makikita natin yan sa Matthew 11:20, 13:58, Mark 6:2, at marami pang mga passages. Hindi natin pupuntahan isa-isa for the sake of time, but miracles are events that are absolutely above mere human or natural capacity. So muli, ito ay supernatural. Merong popular na definition ng miracle is the suspension of natural laws. Hindi natural. Merong hindi natural na nangyari. May supernatural na nangyari. Now, gusto lang natin magbigay ng babala, not every extraordinary event is miraculous. Minsan, yung matagal nang hindi umaattend sa church, biglang umattend. Nasasabihin, uy, himala, umattend. No, hindi yun himala. Okay? Minsan, palasak na at nagagamit yung salitang miracle, yung salitang himala. Again, sadly, it contributes to the misunderstanding. It may be spectacular, but a purely natural happening. So, for so much time, yung aurora borealis ay considered na parang miracle, but it was a natural phenomena, but very, very beautiful and very sight to behold. Nevertheless, it's a natural phenomena. So again, hindi lahat ng in a sense, hindi lahat ng paggaling, as we have said noong una, lahat ng kagalingan ay gawa ng Panginoon, pero hindi lahat ng paggaling, basta gumaling, mirakulo agad. So makikita ko natin na kailangan natin maging maingat. Bakit? Sapagkat merong particular na gamit ang salita ng Diyos, at ito ay isang tanda. Ang mga mirakulo ay tanda. 2, divine purpose of miracles. As we have said, may purpose, at hindi tayo ang maglalagay ng purpose. Ang Diyos ang maglalagay ng purpose. Again, these are signs and wonders. Authentication of the prophetic commission of Moses. Example, sa Lumang Tipan, ito ay nag-authenticate kay Moses. Basahin natin, Deuteronomy 34 verse 10. And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face, in all the signs and wonders which the Lord sent him to do in the land of Egypt, to Pharaoh and to all his servants and to all his land. So muli, walang propeta na kagaya ni Moses. And ang sabi diyan, whom the Lord knew face to face, talagang bidukod tangi si Moses. He is prophet par excellence. Again, of course, lower than the Lord Jesus Christ. Pero in all the signs and wonders which the Lord had sent him to do. Sa verse number 12, and in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses showed in the sight of all Israel. Again, hindi lamang si Pharaoh at ang Egypt ang dapat makakilala, kung hindi dapat din kilalanin ng mga Hudyo ng Israel itong lalaki na pinadala ng Panginoon na maglilid sa kanila sa palabas ng Egypt and towards the promised land. So again, these are authentication, pag-authenticate ng Panginoon kay Moses. Signs and wonders granted for the apostolic witness to Jesus' resurrection. So muli, napasdahan na natin, di ba? Yung sinabi ni Kristo, yung mga ginagawa niya, the works that I do, they bear witness of me. Pero hindi lamang yun, pagkatapos ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang mga official revelatory bearers, that is the apostles, ay ginrant ng Panginoong ito as a testimony or sign for them. Acts 4:29 ang sabi, and now Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness that they may speak thy word, by stretching forth thine hand to heal, that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. So muli, makikita dito yung context, they are under persecution.
Pero nahandog yung mga banta nila at hinihingi ng apostol na stretch forth ng Panginoon yung kanyang hand to heal. And that signs and wonders. So, natin yung gamit itong signs and wonders. Again, ang punto noon is in the name of the Holy Child Jesus. Again, hindi ito particularly sumisentro sa mga apostol, kundi ito sumisentro dun sa mensahe ng mga apostol, and that is about the Lord Jesus Christ. Acts 5:12, and by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. Hebrews 2 verse 4, ang sabi, God also what? Bearing them witness. Ang Diyos ang nagpapatuto sa kanila, ino-authenticate sila ng Panginoon, both with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will. So again, ito yung pagpapatuto ng Diyos na legit yan. Legit yan. Ano? Again, maraming kumakalat na mga peke na cellphone. So, isa sa mga kailangang alamin ay ano ba ang tanda ng mga legit, original na cellphones, at kailangan mo tingnan yun. For example, sa pera, mayroong mga marka para malaman na totoo yung pera. So, ito ay patotoo, signs na sila nga ay mga apostol ng Panginoon. So, may purpose. Listen again, yung sa number 2 heading natin, divine purpose of miracle. Ito yung purpose ng Diyos. At hindi dapat ihiwalay dito yung sign gifts, itong mga miraculous gifts na ito. Or next, point, miracles are works of wonders that authenticate the revelation bearer and His revelation. Muli, yung nagdadala ng nangaral ng salita ng Diyos at yung ipinapangaral nila, particularly ang gospel ng ating Panginoong Hesus Kristo. Isang example nito, kung babalik tayo sa Lumang Tipan, is Elijah's contest with the prophets of Baal. Around 450 of them, kung nagkakamay tanda, or 715 na prophet ni Baal, at pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtugon ng apoy na mula sa langit na si Elijah nga talaga ang kanyang propeta, at ang Diyos nga ni Elijah ang tunay at buhay na Diyos. Number 3, apostolic connection of miracles. Medyo napasdahan natin ito, pero konektado sa mga apostol ang mga miracles. They accompanied the message of the legitimate witnesses. So muli, may legitimate witness ang Panginoong Hesus Kristo, may sinugo siya, mayroon siyang tinakda na mga opisyal na revelation bearers niya, at ang patotoo ay sa pamamagitan ng mga sign gifts at gawa ng banal na Espiritu. Hebrews 2:2, basahan natin ito kanina, pero gusto lang basahin yung sa paglagay ng konting context. For if the words spoken by angels were steadfast, and every transgression and disobedience received the just recompense of reward. So, again, ang author ng Hebrews ito nag-establish ng lesser and greater. Okay? Yung kung ano yung mas matindi. At ang sinasabi sa verse 2, kung yung mga salitang binanggat ng mga anghel, again, and this is words of angels through Moses, dahil binigay yung mga commandments through Moses. Every transgression and disobedience receive the just recompense of reward. Again, Lumang Tipan, ang mga utos ng Panginoon, at kung magkakasala ka laban sa mga kautusan ng Diyos, merong katampatang parusa. Okay? Kung yun ngang salita ng mga anghel, kung yung mga kautusan na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ay yung paglumalabag dito o nagbabaliwala dito, tumatanggap ng parusa. Kung yung punto, verse 3, how shall we escape? So this is an argument from lesser to greater. If we neglect so great salvation. Kung yung sinabi ng mga anghel sa pamamagitan ni Moses, mga kautusan, mabigat na. Ang punto dito ng writing, mas mabigat ito. Alin? How shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him. Okay? So again, narito yung great salvation, yung gospel na sinabi ng ating Panginoong Kristo, kinonfirm ng mga nakarinig sa kanya. That is none other than the apostles. And then doon sinabi ng writer ng Hebrews, God also bearing them. Sino yung them? Kung babalik kayo sa verse 3, them that heard Him. Those are the disciples, the apostles.
bearing them witness both with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to His will. Again, sana wag niyong malampasan ang mensahe nito. Ang punto ay ito, wag mong baliwalain yung sinabi ng mga apostol ng paraan ng kaligtasan, kasi pag binaliwala mo, tiyak hindi ka makakatakas sa parusa. So kung narito ka ngayong gabi at nakikinig ka at hindi ka patunay na nananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, ang mensahe sa iyo una sa lahat ay huwag mong baliwalain ang mensahe ng Ebanghelyo na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay, sapagkat pag binaliwala mo ito, hindi ka makakatakas. How will you escape? How can you even expect to escape? Wala kang hope. Wala kang hope na makatakas sa parusa kung ine-neglect mo ang gospel, ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang kailangan mong gawin ngayon ay magsisi ka at manampalataya ka sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, at ang sabi ng salita ng Diyos ay maliligtas ka. Well, going back sa ating lesson, anong conclusion? The assumption that miracles were the normal experience of God's people cannot stand the data of Scripture. They function as a sign that validates the messenger and the message. So, kung akala natin ay ito ay parang normal lang, norms, miracle here, there, and everywhere, we can set the stage, set the schedule, oras ng himala, 3 to 4 p.m. At you can buy these miracles, miracle oil, miracle handkerchief, just send the money over. Kaya nyo mabili itong mga mirakulong ito. No, hindi ito papasa sa data ng Scripture. Muli, yung principle number 1 natin, it should be under the rule of the Word of God. At sa salita ng Diyos, these are signs. Pumapatungkol sa official revelation bearer, primarily the apostles, which their ministry is foundational. At tapos na yun. Therefore, yung pangangailangan ng signs ay tapos na rin. They have ceased. Caution. Pabala, miracles and supernatural acts no longer serve as the basis or indication of the true messengers sent by God. So yes, these are authenticating signs sa mga apostles. At nabanggit natin ito noon sa pag-aaralan sa Romans chapter 12 and sa iba pang mga pag-aaralan sa Sunday School. But I hope tumatak ito sa atin. Hindi na ito ang safe na basihan ngayon. Kung merong lumalabas ngayon at kiklaim na sila yung mga may himala, sabi ni Kristo ito, for there shall rise false Christ and false prophets and shall show what great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So, muli, hindi yun ang safe na basihan kung sino ang sa Panginoon, kung sino ang legit sa panahon natin ngayon. Sapagkat may mga darating na peking Kristo, huwad na mga propeta, and they will show signs and wonders. Sasabihin, Brother Paul, paano yan? Kung hindi na yun ang basihan, paano yun? Paano ba ang tamang basihan? The primary test of the messenger today is their faithfulness to the written Scripture. Sabi ni John, we are of God. Again, we, yung pronoun na yun, particularly pertaining to the apostles, we are of God, he that knoweth God heareth us. Yung mga sa Diyos nakikinig sa amin. Yung mga sa Diyos nakikinig sa mga apostol. Nasa na mga apostol? Well, wala na sila, pero nasa atin yung kanilang mga salita sa pamamagitan ng kanilang mga sulat in the form of the New Testament. So, yung mga talagang sa Diyos, they hear, they submit, and they conform to the New Testament and the Word of God. It is that of God, heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. How do we know a false teacher from a true teacher? We compare it, we do not observe yung miracle signs, we compare them to the Word of God. Sabi pa ni Pablo, 1 Corinthians 14:37, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. So we go to what is written. We go to the written words of God. At titingnan natin kung yung mga nagkiklaim na ito, na sila sa Diyos, ay umaayon sa salita ng Panginoon. Now, maaaring merong mag-object
with regards to receiving fresh and new revelations. So medyo tinalakay natin yung signs, yung miracles. Ito naman ay pagdating sa mga pagtanggap ng fresh revelations. Again, madalas nandun yung claim ng dreams, visions, audible voice, and so on. Or minsan sweet small voice or still small voice. Not the objection to iba. The denial of continuing revelation would result to an inferior way of knowing God and His will. Brother Paul, kung sasabihin mo na hindi nagre-reveal ang Diyos ngayon, di kawawa naman tayo, napakaunti lang nung malalaman natin tungkol sa Diyos. Not so. Let us clarify this. Number one, general revelation still continues. Please take note, general revelation, the revelation of God in nature and providence, and His inescapable confrontation of man has not ceased. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatotoo ng sannilikha ng Diyos patungkol sa mga katangian ng Panginoon. Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. Until now, it declares the glory of God. And the firmament showeth His handiwork. Verse 2, nandun yung personification. Day unto day uttereth speech, that unto night showeth knowledge. Nagdi-display ito. From day to day, nagpapakita ito ng matinding gawa ng Panginoon. Night to night, ito ay nagsasabi ng mga kamangha-mangha at karunungan ng Panginoon. There's no speech nor language where their voice is not heard. That means patuloy itong naririnig kahit anong lengguwahe. So, general revelation still continues. So, pag tumingin tayo sa sannilikha, ay dapat na doon yung pagkagilalas natin at pag lalo natin ma-appreciate yung kadakilaan ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon. Almost the same na sinasabi sa Romans chapter 1 verse 9, verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things which are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang kadyusan ay nakikita sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. And any man in any generation na pinapanganak are without excuse. So, ibig sabihin, patuloy na nagpapatotoo ang general revelation ng Panginoon. Now, God continues to communicate through the Scripture. Okay? So, hindi tayo kawawa at kulang, no? Patuloy na nagko-communicate ang Diyos through Scripture. Hindi fresh revelation, but rather through what is already been revealed, that is the Bible. Point, having the Scripture as the complete and final revelation of God for man gives us the security that we have all that God intends to reveal to us, and it is all sufficient for our salvation and sanctification. Again, yung doctrine ng sufficiency of Scriptures, that the Scripture is sufficient for our salvation, for our sanctification, for our life and service. Sapat ang salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Again, ito ay sapat, sufficient na ito, all Scripture. Hindi natin, again, yung mga nagkiklaim na kailangan mo ng secret knowledge mula sa Diyos para ka makarating sa second level, para maka-upgrade ka. Kailangan mo marinig ang secret name ng Diyos, secret God. So, no. All Scripture, it is sufficient para yung man of God, yung Kristiyano, is mag-grow, mag-mature sa pananampalataya, ma-furnish unto all good works, to be able to do all the good things that God has commanded us to do. Scripture is sufficient. So, baka na makita natin dito, at minsan mga Kristiyano ay nahuhulog dito, gusto nila ng sign mula sa langit. Lord, bigyan mo ko ng sign. No, Scripture is sufficient. Read the Bible. Let the Bible transform our thinking. Naalala ko si John MacArthur, ang sabi niya, siya mga binigay, be saved, be in the Bible, be praying, so on and so forth. And so, huli ang sabi niya, to know the will of God, do what you want. Do what you want. Kasi kung talagang nahandun ka sa
So, ikaw ay ligtas, ikaw ay nagbababad sa panalangin, at ikaw ay talagang given sa salita ng Diyos. This things, this spiritual disciplines will transform you inside and out. And your heart will yearn for God, for the things of God. And then you will do it. You will want to do it. So muli, hindi natin kailangan at minsan nagiging ano bang tawag dito na para nababalaho ang mga Kristiyano. Ano bang kalooban ng Diyos sa akin? May sinabi ang salita ng Panginoon. We will make decisions according to the Word of God. Doon natin magagawa ang kalooban ng Panginoon. So the completed revelation in Scripture has an ongoing freshness for every generation and situation. It is always relevant. So, hindi ito kailanman nagiging obsolete. So, merong ongoing freshness ang salita ng Diyos. 2 Peter 1:3, according as His divine power hath given us what? All things that pertain unto life and godliness. God has given us all things that pertain to life and godliness. For the Christian to live the Christian life, for the Christian to live a godly life, binigay na ng Diyos sa atin yung mga kailangan, and that is in the Word of God, through the knowledge of Him that has called us unto glory and virtue. Number 3, hindi tayo matatapos, the last element of revelation is Jesus Christ, and the official revelation bearers are the prophets. Hebrews 1:2 hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Pag kinumpara niyo yan sa verse number 1, ang Diyos in time past ay nagsalita sa maraming kaparaanan, pero ngayong last days, it is now through His Son. And His Son, the Lord Jesus Christ, appointed apostles, and He gave them the Holy Spirit and signs, and they were the official revelatory bearers. So when they were done, revelation was done also. Tapos na ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo, nagtakda siya ng mga official revelation bearers, at tapos na ang ministry ng mga apostol. Therefore, muli, tapos na ang pagluluto, kailangan ng bitawan ng sandok. Tapos na ang pagre-reveal ng Diyos, kumpleto ng scripture, kailangan ng bitawan yung sign gifts. Hindi na tamang hawakan ito, at hindi na ito sa panahon natin ngayon. Ang sabi ng Panginoon kay John, Revelation 22:18, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto them the plagues that are written in this book. So wala na. Or again, hindi lang yung adding, but also subtracting. So wala nang idadagdag sa salita ng Panginoon. Wala nang revelation sa salita ng Panginoon na kailangan idagdag. We have the complete Word of God. It is sufficient that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. What we need for life and godliness, ibinigay na sa atin ng Panginoon. Therefore, tapos na ang revelation, tapos na ang gawain ng mga prophets, ng mga apostles, tapos na ang purpose ng sign gifts. So, hindi tayo matatapos. Hopefully, though medyo na ulit-ulit na ang ilang mga bagay, pero hopefully ito ay patuloy na nagiging tulong sa atin at na-reinforce yung mga bagay na napag-aralan na natin noon. Tingnan ko lang sa comment section, walang tanong. Sa messenger, wala rin naman. Sa text message, text po, Super Boy. Paano ang mga groups na may mga prophets and apostles? Okay lang ba yun? Dapat bang manatili doon ang mga tunay na Kristiyano? Again, ang gamit nila ng prophets and apostles ay kagaya doon sa sinusubukan nila maging kagaya sa lumang tipan, or maging kagaya doon sa time ng early church during the Pentecost, ay yun ay magiging napaka-mapanganib. At higit sa malamang ay nahandod yung gawain ng mga pagpapanggap na mayroon pang pagtanggap ng mga fresh revelations, and very compromised ang authority ng scripture. So yes, ang mga Kristiyano ay dapat umalis doon sa mga ganun ang mga practices. Baka delikado ang salvation ng may mga maling aral, beliefs at practices na grupo. Ganun din ang mga pastor na disqualified at pabago-bago ang stand. Again, muli ho, yes, there can be a dahil may sinabi ang Ephesians chapter 4 na mayroong mga Christian that easily tossed to and fro, but they are still Christians. Kasama sa paglago ng Kristiyano sa sanctification is our growth in knowledge. So
Meron ng mga Kristiyano talaga, ngunit madali silang matangay. Not necessarily mean na sila ay hindi ligtas. Now, it can be na lalo na kung ito ay nasa mga maling aral, nagpapatuloy sila doon, lalo na kung na-expose sila sa katotohanan pero ayaw pa rin nila, at ito ay tinatanggihan nila yung katotohanan. So, it can be a sign. At again, ay mahirap at hindi tayo dapat magbigay ng general statement at dahil may mga pagkakataon talaga, minsan it takes time, minsan it takes good discussion, loving reminder, or loving discussion ng mga katotohanan para matanggap. For example, the doctrine of election, which is marami ang mga Kristiyanong nire-reject ito. And sometimes it takes time na ito ay ituro, ito ay paliwanag sa mga tao. Meron akong kilala, sabi niya, it took him 7 years bago. It doesn't mean na before niya naunawaan yung doctrine of election ay hindi siya ligtas. It just took him 7 years para maging malinaw sa kanya ang doctrine ng election. So, let us be meek, let us be patient, and let us be loving and try to offer them yung mga perspective ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Number next, posible ba na sa Diyos yung mga may miracle healings, yung may speaking in tongues, holy, crying, and etc.? Well, again, ang primary dividing line is the gospel. Posible ba na ang isang totoong Kristiyano ay mahalo sa mga ganon? I think posible. May mga tunay na Kristiyano sa mga ganong kalagayan. Nevertheless, ay sadly sa karamihan, if not 90%, 95% ng mga given sa mga ganito, again, hindi lahat ng mga charismatic dahil meron mga very moderate conservative charismatic, very moderate conservative Pentecostals, lalo na kung tama ang gospel. So let us be gentle, be gracious, rather than ending up condemning our brothers and sisters in Christ. Nevertheless, ang unang kailangang tanungin, how is their understanding with the gospel? Yun nga lang, sadly, madalas, hindi lagi, madalas, may mga given sa mga ganito, miracles, healings, speaking in tongues, and so on. Pag in-interview mo sa kanila sila, madalas ay aliado ang kanilang pagkaunawa sa gospel. So, now, pag dumating naman yung time na mayroong tamang pagkaunawa sa gospel, maaaring ito ay kapatid sa Panginoon, ngunit merong deficient understanding sa area na ito. So, let us be careful na i-brand agad na hindi kapatiran. So, ang pangunahing determining point is the gospel. So, yun po. Salamat po sa mga tanong, salamat sa time, and hopefully, naging pagpapala ho sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan at muli pagpalain mo ito, hindi lang ito maging kaalaman, kundi patuloy na magtulak sa amin sa kabanalan, ma-appreciate ang iyong mga katotohanan, lalo na ang salita mo na binigay mo sa amin na sapat upang patuloy kaming gabayan sa pamumuhay at kabanalan. Ingatan mo kami, gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po, magandang gabi, at itatapos ang ating time in the Word.